Bukod sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, problema pa rin ng mga taga-Albay ang iniwang pinsala ng Bagyong Ada na nagdulot nga ng lahar. Live mula sa Libon, Albay. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kamusta naman ang sitwasyon ng mga kapatid natin dyan? Nikki, sa mga oras na ito, paminsan-minsan na lamang yung mahihinang pag-ulan na nararamdaman dito sa malaking bahagi ng probinsya. Pero kahit ganoon, kalbaryo pa rin para sa mga taga rito sa bayan ng Libon yung nararanasan namang pagbaha. Kita sa drone video ng News 5 ang matinding baha sa Libon, Albay dulot ng Bagyong Ada. Ang mga pananim nalubog sa tubig. Kaya ang magsasakang si Edna Sazon hanggang tingin na lamang sa 6 na hektare nilang palayan na hindi na muna mapakinabangan. Ang masaklap, katatanim pa lang nila rito ng palay 3 araw bago tumama ang bagyo. Nung nakaraang bagyo doon po yung Uwan, grabe yung epekto, wala kaming halos maani. Then ito na naman po yung Ada. Madalas bahain daw ang naturang bayan dahil catch basin ito ng mga tubig galing sa mga bayan ng Kamalig, Ginubatan, Uwas at Pulanggi. Kaya kahit mahina na lamang ang ulan, aabot pa rin sa 4 na barangay ang lubog sa tubig. Pahirapan pa rin sa mga residente at motorista ang pagdaan sa mga binahang kalsada. Ang problema, inaabot daw ng 2 hanggang 3 araw bago tuluyang humupa ang baha kapag hindi na umuulan dito sa lugar. 4 na araw ng stranded sa Tabaco Port ang nasa halos 500 pasahero. Hindi pa rin kasi sila pinapayagang makabiyahe patungong Catanduanes dahil sa bagyo. No, kahapon pa. Saan kayo punta? Punta kayo? Punta kami ng San Andres, Catanduanes. Makikipiesta sana. Kaya lang, piesta na, ngayon bispiras, bukas yung piesta. Malamang maghuhugas na lang kami doon ng plato. Birthday na ng mama ko, 22 kasi birthday ng mama ko. Sabi nila kasi pwede naman daw kahit gabi magbiyahe. Sa bayan ng Ginubatan, rumagasa ang katakot-takot na baha na may kasamang lahar. Sa tindingan yan, hindi madaanan ng kalsada sa Purok 8. Nang humupa ito, ito na ngayon ang sitwasyon. Sangkaterbang buhangin at mga batong kasamang inanod kahapon ng lahar ang nililinis na ng mga residente. Nakikiusap ang lokal na pamahalaan sa DPWH at kay Pangulong Bongbong Marcos, pansinin naman daw sana ang kanilang sitwasyon. Pwede raw sana kasi itong maiwasan kung may maayos lang sanang flood control project sa lugar. Baka pwede naman i-exclude ang ng Ginubatan sa mga sabi hindi na muna ng mga flood control project. Baka pwedeng i-revisit niyo yung namin, yung bayan para makita ninyo na may kailangan talaga ng flood control. Samantala, buong maghapon namang hindi pa rin nagpakita ang Bulkang Mayon sa publiko. Balot pa rin ito ng makapal na ulap habang nakataas pa rin ang Alert Level 3 dahil sa patuloy nitong pag-aalboroto. Nikki, dahil unti-unti na nga rin kahit paanong umaaliwalas yung lagay ng panahon dito sa malaking bahagi nga ng Albay Province, may mga nauna na nagsilikas dahil sa Bagyong Ada ang unti-unti na rin namang nagsisibalikan sa kanilang mga tirahan. Kaya naman nag-anunsyo na rin ang ilang mga LGU dito sa Albay gaya ng Legazpi City, Daraga, Kamalig at Ginubatan na may klase na ulit simula bukas ang lahat ng antas. Nikki. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.